Ano ang English ng pang-ilan ka sa inyong magkakapatid? Comment down below kung alam ninyo. Hey, it's Charm! Tara, kwentuhan tayo! Usapang magkakapatid naman tayo ngayon. Alam nyo ba na malaki raw ang epekto ng birth order o pang-ilan ka sa magkakapatid sa personality at ugali mo? Tara, let's find out! Panganay. Usually, sila daw ang pinaka-responsable kasi sila ang unang anak kaya mataas ang expectation ng parents. Sila rin ang madalas na uutusan sa paghuhugas ng pinggan, pagbabantay sa mga kapatid at minsan tagasalo ng sermon. Ang hirap lang kasi maging ate minsan. Kasi nga, ine-expect nila mama at ine-expect ko rin naman sa sarili ko na I will lead and you will follow. Yun ang trabaho ko bilang ate ninyo. Pero hindi madali, Hindi madaling maging panganay, kaya naman isang mahigpit na yakap para sa mga panganay. Middle child. Sila yung underrated minsan. Hindi daw madalas napapansin at minsan ay napapabayaan. Sila yung peacemaker o minsan rebelde, depende sa sitwasyon. May tinatawag nga silang middle child syndrome kasi feeling nila laging overshadowed sila. Pero sila din yung madalas na pinaka-adaptable at marunong makisama. Nung grade school ako, di ba graduate ako ng valedictorian tapos ang dami kong medals. Tapos si Teddy isa lang. Pero siya pa rin yung pinuri mo. Ouch! Tapos naalala mo nung umuwi ako sa bahay tapos gutom na gutom ako. Tapos nagalit ka sa akin kasi kinain ko yung ulam na tinabi mo para kay Teddy. Oh no! Tapos umuwi ka galing Divisoria, meron kang dalang mga pants. Tapos ang sabi mo sa akin, wag muna akong pumili kasi pipili si Teddy. Siya yung panganay, dapat siya yung pumili. Congrats sa mga kagaya kong middle child. Nakasurvive tayo. At syempre, ang bunso. Sila yung official baby ng pamilya. Laging may exemption at sila madalas ang priority. Pero may struggle din sila. Laging may label na spoiled o baby kahit matanda na. At syempre kapag matanda na, laging sila naman ang nauutusan. At isa sa struggle nila, ang laging naiko-compare sa mga ate at kuya nila. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila achievers. Actually, maraming bunso ang creative, outgoing at malakas ang personality kasi sanay silang center of attention. Hindi ako na naman maghugas ng pinggan. Amanda! Amanda, tumulong ka dito! Nakarelate ba kayo? So pang ilan ka sa inyong